Si Pope Leo lang ba ang nagsasalita o nananawagan na itigil ang digmaan? Parang bago ba ito sa simbahan? Parang kakaibang paninindigan ba ito? Pero ang totoo po dito, hindi na po ito bago, hindi na po ito kakaiba, at lalong hindi po ito laban sa tradisyon. Sa katunayan po, ito ay paulit-ulit na panawagan ng simbahan sa loob mismo ng 2,000 years. Ang mensahe po ni Pope Leo XIV na itigil ng digmaan, enough of war, true strength is shown in serving life. Hindi po ito political statement. Ito po ay moral declaration. Hindi niya po sinasabi na walang evil sa mundo. Huwag ipagtanggol ang sarili. Ang sinasabi po dito ng Santo Papa, huwag gawing normal ang digmaan. Huwag gawing solusyon ang karahasan. Hindi po si Pope Leo XIV ang una. At hindi rin po siya ang nag-iisa. Kung isipin mo po na bago lang ang panawagan nito, naku po, magugulat ka sa katotohanan. Dahil sa loob ng maraming dekada, iba't ibang Santo Papa sa iba't ibang panahon ng krisis, iisa lang po ang mensahe. Tigilan ang digmaan, hanapin ang kapayapaan. Kagaya na lamang po ni Pope Benedict XVI. Sinasabi niya, war is useless slaughtered and a failure of humanity. Hindi lang po ito simpleng statement. Ito po ay isang moral judgment. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag may digmaan, may namamatay, may nawawasak, may nawawala ng pamilya, may nasisirang kinabukasan. At kahit may nanalo, naku po, lahat talo. Ang digmaan po ay hindi tanda po ng lakas. Ito po ay tanda ng nabigo ang tao sa moral responsibility. Nabigo ang diplomacy, ang justice, ang dialogue, ang compassion. Now, sunod po dito si Pope Francis na sinasabi niya, war is always a defeat. Pansinin niyo po ito. Hindi niya po sinasabing sometimes. Hindi niya po sinasabing depende. Always. Bakit always? Dahil sa bawat digmaan po, may inosenteng nadadamay. May batang nawawalan ng magulang. May pamilya na nawawasak. May trauma na hindi nawawala. Kahit sino ang panalo, may nawawala sa humanity. Ang mas malalim pa, ang victory sa digmaan ay external lang. Pero ang pagkawala ay internal sa puso, sa kaluluwa, sa lipunan. Sunod po dito si Pope John Paul II na sinasabi niya na sa panahon po ng Iraq War, malinaw po ang kanyang paninindigan. War is never inevitable. It is always a defeat for humanity. Ano pang itinuturo niya dito? Walang digmaan na automatic solution. Walang digmaan na kailangan talaga. Ibig sabihin po dito, bago umabot sa war, may mga pagkakataon pa para sa dialogue, negotiation, reconciliation, justice. Kaya kapag pinili po ang digmaan agad, naku po, hindi po iyon necessity. Madalas po iyon ay failure to choose peace. Sunod po dito ang sinabi ni Pope Paul VI sa United Nations, no more war. War, never again. Bakit ito powerful? Dahil ito po ay sinasabi hindi lang sa simbahan, kundi sa buong mundo. Sinabi niya po ito sa panahon ng Cold War, ng nuclear threat, ng global tension. At nakita niya po kung magpapatuloy ito, maaaring masira ang buong mundo. Kaya ang mensahe niya, ang kapayapaan na hindi option. Ito ay urgency. Sunod po dito ang sinabi ni Pope John the 23rd. Sa Pacem in Terris, inilatag niya ang blueprint ng kapayapaan. Anong ibig sabihin niya? Ang tunay na kapayapaan ay nakabase sa truth, love, justice, freedom. Ibig sabihin po dito, hindi po sapat na walang digmaan. Kailangan ay may tamang relasyon ng tao sa kapwa. Kaya kapag pinagsama mo lahat ang sinasabi po ng mga Santo Papa, hindi po ito random statements. Hindi po ito personal opinions. Ito po ay iisa at tuloy-tuloy na tinig ng simbahan simula pa sa iba't ibang henerasyon. Kaya hindi po ito bagong ideya. Hindi po ito modern trend. Hindi po ito political stance. Ito po ay consistent teaching ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Ano ang sinasabi ng Biblia? Kung ang mga papa ay nagsasalita laban sa digmaan, saan ito galing? Sa Biblia mismo. In Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers. Hindi po sinasabi ni Jesus na blessed are the conquerors. Blessed are the strongest armies. Sinasabi niya, blessed are the peacemakers. Anong ibig sabihin po ng peacemakers? Hindi lang ito iwas gulo. Ito pa ay gumagawa ng paraan para sa reconciliation. Nagtatayo ng tulay, hindi pader. Naghahanap ng solusyon, hindi away. In Romans chapter 12 verse 18, sinasabi niya, if possible, live at peace with everyone. Ang keyword po dito is if possible. Ibig sabihin, gawin mo ang lahat ng kaya mo bago ka umabot sa conflict. In James chapter 4 verse 1 sinasabi, what causes wars?
your passions. Ang digmaan po ay hindi lang political issue. Ito po ay spiritual problem. Ang pinagmumulan ng digmaan ay ang pride, greed, hatred, at desire for power. Ibig sabihin po dito, kung hindi mababago ang puso ng tao, well, babalik at babalik ang digmaan. Ngayon po maging malinaw tayo. Hindi po sinasabi ng simbahan na never ever use force. In CCC 2307, sinasabi, layunin ng simbahan, iwasan ang digmaan hanggat maaari. In CCC 2309, may pagkakataon lang na pinapayagan ang paggamit ng force. Kagaya na lamang ng kung ito ay last resort na lamang, na kapag lahat ng peaceful options ay nasubukan na at wala na talagang ibang paraan. Maaari itong payagan, ito ay last resort na lamang. Pangalawa, kung mayroong just cause na may tunay na injustice o aggression. Pangatlo, kapag may proportionality, hindi po dapat mas malala ang damage kaysa sa problema. Pangapat, kapag may probability of success, hindi po pointless ang laban, na hindi po katulad nito ay umabot na ng buwan. Panglima, kapag may proteksyon ang civilians, hindi po dapat target ang mga inosente. Now, kahit isa sa mga ito ay kulang, hindi na po yan just war. Kaya malinaw po ang mensahe ng simbahan. Hindi pro-war ang simbahan. Hindi rin naive ang pacifism. Ito ay moral discernment, guided by justice, rooted in love, directed towards peace. Sa huli po, ang panawagan po ng Papa ay hindi po kahinaan. Ito po ay panawagan ng mas mataas na uri ng lakas. Ang lakas na pumili ng kapayapaan kahit may dahilan para lumaban. Now, ito naman po madalas na ginagamit na argumento ng iba upang i-justify ang nangyayaring labanan or conflict sa Middle East. Na sinasabi nila, iyong crusades. Mali ba yun? Hindi ba war din yun? Well, ang katotohanan po sa crusades ay defensive wars. Laban sa invasion po yon, para protektahan po ang mga pilgrims, para po yun sa historical context ng Middle Ages. Now, hindi po ito standard model para sa lahat po ng panahon. Bakit hindi po ito pwedeng gamitin na justification ng modern war? Dahil iba po ang context, iba po ang global situation, iba po ang moral understanding ngayon. In CCC 2317, sinasabi, injustice, inequalities are cause of war. Maliwanag po yan. Now, bakit hindi sumasang-ayon ang simbahan sa digmaan? Dahil po ang digmaan ay sumisira po ng buhay, sumisira po ng pamilya, sumisira po ng dignidad, sumisira po ng creation. In CCC 2308, sinasabi dito, lahat ng mamamayan ay dapat magtrabaho para maiwasan ang digmaan. Ang digmaan po ay bunga ng kasalanan. Hindi po ito plano ng Diyos. Maliwanag po yan. Now, ito pong punto na gustong iparating ng mga popes. Hindi lang po yan ngayon, kundi sa buong kasaysayan ng simbahan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng armas, sa laki ng hukbo, sa kapangyarihan ng bansa, sa kakayahang manalo sa digmaan. Ang tunay po na lakas ay iba. Ito ay forgiveness, justice, mercy, peace. Forgiveness po dahil ito po'y lakas na kayang pumutol sa siklo ng galit. Madaling gumante, madaling lumaban, madaling magalit, pero ang magpatawad po, kailangan ang lakas ng loob. In Matthew chapter 5 verse 4 sinasabi, love your enemies and pray for those who persecute you. So ito ay hindi po natural. Ito po ay supernatural. Ang digmaan po ay paulit-ulit dahil po sa retaliation, revenge, hatred. Pero ang forgiveness, pinuputol po ang cycle ng karahasan. Kaya ipanalangin po natin na magkaroon po ng kapatawaran sa bawat panig at sa mga pamilyang nawalan. Pangalawa po dito, justice. Hindi po karahasan, kundi tamang pag-aayos. Ang tunay po na justice, hindi po paghihigante, hindi po dominance, kundi pagbabalik ng tama. Kagaya nga po no, in Isaiah chapter 1 verse 17, sinasabi, seek justice, correct oppression. Hindi po lahat ng laban ay justice. At hindi po lahat ng justice ay nangangailangan po ng digmaan. Maliwanag po yan. Pangatlo po dito, mercy. Dahil ito po'y lakas na nakakita ng pag-asa kahit sa kalaban. Ito pong pinaka-misunderstood. Marami ang iniisip kapag maawain ka, mahina ka. Pero sa Christianity po, kabaliktaran. In Luke chapter 6 verse 36, sinasabi, be merciful, just as your Father is merciful. Ang mercy po ay hindi pag-tolerate ng evil. Ito po ay pagtingin sa tao bilang higit pa sa kanyang kasalanan. Pangapat po, ang sinasabi is peace. Hindi po kawalan ng gulo, kundi presence ng Diyos.
Ang kapayapaan po ay hindi simpleng walang gera. Ito po ay tamang relasyon, katarungan, kaayusan, presensya ng Diyos. Sinasabi nga in John 14:27, "Peace I leave you, my peace I give you." Malinaw pong sinasabi ng verse na ito. Now, ka-curious, ang pinakamalalim po na basihan nito sa mga nangyayaring kaguluhan na ito at sa mensahe ng simbahan na hindi pagsang-ayon sa mga sigalot, ang sinasabi ng talatang ito in John 18:36, "My kingdom is not of this world." Ano pong ibig sabihin nito? Ang kaharian ni Kristo ay hindi nakabase sa power, violence, domination, kundi sa truth, sa love, sa sacrifice. Ang pinakamalaking halimbawa po nito, ang krus. Hindi po nanalo si Jesus sa pamamagitan po ng digmaan. Nanalo siya sa pamamagitan po ng sakripisyo. So ang mundo po ay nagsasabing lakas ang kailangan para ipanalo ang laban. Pero ang Diyos po ay nagsasabing ang tunay na lakas ay ang kakayahang magmahal kahit mahirap. Kaya ngayon po sagutin natin ng diretso ang tanong. Si Pope Leo XIV lang ba ang nananawagan ng tigil gera? Hindi po. Ito po ay tinig na ng maraming Santo Papa sa iba't ibang panahon sa kasaysayan. Maliwanag po yan. Now, ito ba ay bagong turo? Hindi rin po. Ito po ay nakaugat sa Biblia at sa mga unang Kristiyano. Sa mga nagsasabing ito ba ay laban sa tradisyon? Hindi rin po. Ito po ay ang mismong puso ng tradisyon ng simbahan. So ano ba talaga ito? Ito po ay consistent mula noon hanggang ngayon. Ito po ay biblical, galing mismo sa salita ni Kristo. Ito po ay Catholic, itinuturo ng simbahan. Ito po ay timeless, hindi nagbabago kahit anong panahon. Kaya sa mundo po ng puno ng digmaan, ang solusyon po ay hindi mas maraming armas o mas malakas na hukbo o mas matinding retaliation. Ano pong kailangan ng mundo? Mas maraming katotohanan, mas maraming awa, mas maraming hustisya, mas maraming kapayapaan. Sinasabi nga in James 3:18, "Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness." Maliwanag po yan. Kung patuloy pa natin gagamitin ang karahasan para ayusin po ang problema, nako po, paulit-ulit lang itong babalik. Kung ang mundo ay nagtutulak ng digmaan, ang simbahan ay tatawag ng kapayapaan. Kung ang mundo ay naghahanap ng kapangyarihan, ang simbahan ay nagtuturo ng awa. Kung ang mundo ay naghihigante, ang simbahan ay nagpapaalala ng patawad. Kung ang mundo ay nalulunod sa karahasan, ang simbahan ay sisigaw, "Blessed are the peacemakers." Maliwanag po yan. Hindi po kahinaan ng kapayapaan. Ito po ang pinakamalakas na anyo ng lakas. Ang lakas na kayang pumili ng pag-ibig sa gitna ng gulo. Kaya kung sang-ayon po kayo sa video na ito at sa panawagan po ng mga Santo Papa, i-comment po ang inyong pananaw sa ating comment section na nagsasabing, "Stop War." Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.